Noong taong 1760, umalis ang pamilya Collins sa Liverpool at pumunta sa Maine at New England upang palawakin ang imperyo ng pamilya. Nagsimula sila ng isang matagumpay na negosyo sa pangingisda na nagpahintulot sa kanila na itatag ang bayan ng Collinsport at ang kanilang sariling grand estate, ang Collinwood. Kahit na marami na silang pera, pinapangaral niya pa rin sa kanyang anak na si Barnabas na dapat ay lagi pa rin nauuna ang pamilya. Makalipas ang 15 taon, nakipagrelasyon si Barnabas sa isa sa mga katulong ng pamilya, si Angelique, na lihim palang mangkukulam. Nang hilingin niya kay Barnabas ang tunay na pag-ibig nito, sinabi nitong di seryoso ang nararamdaman niya kay Angelique. Kaya bilang paghihiganti, gumawa siya ng magic spell upang patayin ang mga magulang ni Barnabas. Naghinala si Barnabas na may madilim na dahilan ng pagkamatay nila, kaya sinimulan niyang imbestigahan ng dark arts habang nagsisimula na rin ang relasyon niya kay Josette. Narinig ni Angelique na idineklara nila ang pagmamahal sa isa't isa, at nagselos siya kaya ginamit niya muli ang kanyang mahika para tumalon si Josette sa bangin. Pero di siya inabutan para mapigilan, kaya tumalon na lang din si Barnabas. Ngunit hindi tulad ni Josette, di siya namatay sa pagkahulog dahil isinumpa siya ni Angelique na maging vampira upang hindi matapos ang pagdurusa niya. Pagkatapos ay tinipon ni Angelique ang mga galit na grupo ng taong bayan at tinuro niya sa kanila na si Barnabas daw ay isang halimaw at sama-sama nila siyang hinuli at ikinulong sa loob ng isang kabaong na pagkatapos ay inilibing nila sa kagubatan. Makalipas ang ilang taon, noong 1972, sumakay si Victoria sa tren papuntang Collinsport dahil nakakita siya ng ad mula sa pamilyang Collins na naghahanap ng yaya. Hindi Victoria ang tunay niyang pangalan pero tumakas lang siya kaya para walang makakilala sa kanya ay nagpalit siya ng pangalan na nakita niya sa poster ng tren. Pagdating niya sa mansyon, tinanggap siya ni Willie, ang caretaker, na nagpapaliwanag na ang mansyon ay wala sa mabuting kalagayan ngayon at dapat magkaroon ng serbisyo ng 100 katulong pero siya lang at si Mrs. Johnson ang nandon. Sa sandaling iyon, si Elizabeth, ang ulo ng pamilya, ay nagpakita at nakipag-usap kay Victoria upang ipaliwanag ang trabaho sa kanya. Matapos banggitin na 7 tao lang sila sa bahay kasama ang mga empleyado, tinanong siya ni Elizabeth ng ilang mga katanungan na sinasagot naman ng diretso ni Victoria na nagustuhan ni Elizabeth at tinanggap siya nito agad. Kinagabihan sa hapunan, nakilala ni Victoria ang iba pang miyembro ng pamilya. Ang kapatid ni Elizabeth na si Roger na isang tamad, ang teenager na anak ni Elizabeth na si Carolyn, na dumaraan sa isang mapanghimagsik na yugto, ang anak ni Roger na si David, na nalulungkot mula nang mamatay ang kanyang ina nung 5 taon pa lang siya at sa tingin niya ay nakikita niya ang multo nito, at si Dr. Julia Hoffman, isang psychiatrist na kinuha upang harapin ang mga isyu ni David ngunit ginugugol ang karamihan ng oras niya sa paglalasing. Nakiramay si Victoria kay David at sinabi sa kanya na naniniwala din siya sa multo na di naman nagustuhan ni Elizabeth. Ilang sandali pa, nang naghahanda na si Victoria para matulog, nakita niya ang multo ni Josette sa pasilyo. Sinabi nito sa kanya ang salitang darating siya, tapos pumunta sa sala at umikot sa chandelier ng ilang beses, at pagkatapos ulitin na darating siya, nahulog siya sa parehong itsura ng nangyari noon sa bangin at nawala. Samantala, sa kagubatan, isang construction crew na nagtatayo ng McDonald's ang naguhukay, at nakita nila ang kabaong ni Barnabas. Binuksan nila ito upang makita kung ano ang nasa loob, kaya nakalabas si Barnabas. Pinatay niya ang mga manggagawa para inumin ang dugo nila. Humingi siya ng paumanhin dahil ilang dekada siyang gutom. Pagkatapos, naglakad na siya papunta sa mansyon. Nagmamasid at nalilito siya sa mga teknolohiya at modernong damit habang puno ng dugo. Nang makarating siya sa mansyon, nakita niya si Willie sa hardin at hinipnotize niya ito para ibigay sa kanya ang impormasyong kailangan niya. Hiniling din niya sa kanya na linisin siya bago siya dalhin sa loob. Habang sinusubukang ipakilala ang kanyang sarili sa mga bata, dumating si Elizabeth at nakipag-usap to ng pribado. Duda si Elizabeth sa identity niya at lahat daw ng hiwagang nakapalibot sa pamilya ay haka-haka lamang. Pinatunayan naman ni Barnabas na nagsasabi siya ng totoo sa pamamagitan ng pagbubukas sa isang lihim na silid, na sa tinagal-tagal ay noon lang nalaman at nakita ni Elizabeth. At nangako si Barnabas na ibabalik ang kaluwalhatian ng pamilya gamit ang lahat ng nakatagong kayamanan mula sa silid na yun. Pumayag si Elizabeth na tanggapin siya sa pamilya sa isang kondisyon, hindi niya dapat sabihin sa sino man na siya ay isang vampira. Kinabukasan habang nag-aalmusal, ipinakilala niya ito sa iba bilang si Barnabas III, isang malayong kamag-anak mula sa England. Sa oras din na yun ay pinaliwanag nila kay Barnabas na wala na ang Collins Fishing Empire at ngayon, ang buong lugar ay pinamumunuan na ng Angel Bay Seafood. Sa sandaling iyon, pumasok si Victoria sa silid at hindi napigilan ni Barnabas na manligaw sa kanya dahil kamukha niya si Josette. Sa bayan naman, buhay pa pala si Angelique sa pangalang Angie. At siya ngayon ang founder at CEO ng Angel Bay Seafood. Nang sabihin sa kanya ng mga empleyado ang tungkol sa aksidente sa kagubatan, pumunta siya doon upang makita to ng personal at laking gulat niya nang makita ang bukas na kabaong. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, mabilis siyang pumunta sa Collinwood kung saan nakipagpalitan siya ng ilang insulto kay Elizabeth bago dumating si Barnabas para kausapin siya. Pagsara ng pinto, hinalikan siya ni Angelique at sabi nito, ang Collinsport daw ay ang Angel Bay na ngayon, na sinadya niyang itayo para sirain ng mga Collins. Iginagalang siya ng mga taong bayan bilang pinuno, habang nakalimutan na nila ang lahat tungkol kay Barnabas, kaya wala daw maniniwala sa anumang sasabihin niya. Pagkaalis ni Angelique, sinabi niya kay Elizabeth na nag-aalala siya. Pero sabi nito sa kanya anuman ang nangyari noong nakaraan, palagi siyang lumalaban ng may determinasyon, kaya kinailangan pa nila siyang ilagay sa kahon. Kailangan daw siya ngayon ng pamilya niya, kaya dapat din siyang lumaban sa kasalukuyan.
Dahil sa inspirasyon ng mga salita ni Elizabeth, ginamit ni Barnabas ang lahat ng lakas niya para mabalik ang kaluwalhatian sa Collins. Binenta niya ang ilan sa mga kayamanan mula sa sikretong silid, tapos kumuha siya ng 12 ng mga tao upang ayusin ang mansyon at muling itayo ang kanilang kumpanya ng pangingisda. Sa tulong ng payong, sunglass, at sombrero, nagagawa niyang lumabas sa araw nang hindi siya nasusunog. Dahil nahihirapan siya maghanap ng matutulugan na komportable, kaya nagpakuha siya sa mga katulong ng lumang kabaong. Nang magsimulang tumakbo ng maayos ang kumpanya, kumuha pa si Barnabas ng mga mangingisda sa pamamagitan ng pag-hypnotize sa mga kapitan na nagtatrabaho kay Angelique. Patuloy din siyang natututo tungkol sa teknolohiya at gumugugol ng oras kasama si Victoria. Isang gabi, nakita siya ni Roger na lumabas sa lihim na silid ng may kayamanan sa mga kamay, tapos natagpuan siya ni Julia na kakaiba ang kinikilos, kaya inimbitahan siya ni Julia sa opisina nito. Doon ay hinapnotize siya ni Julia at pinaamin siya nito kung ano man ang sikreto niya. Nang nalaman ng katotohanan ay nagalit ito kay Elizabeth dahil sa paglilihim ni Elizabeth sa kanila. Kinumbinsi siya ni Elizabeth na huwag pumunta sa pulisya at dapat nga daw ay mamangha pa siya kay Barnabas. Samantala, humingi ng payo si Barnabas kay Carolyn kung paano ligawan ng mga modernong babae. Sinabi sa kanya ni Carolyn na kailangan niyang ihinto ang makalumang panahong paggawi at subukang makisama sa mga cool na tao. Kaya pumunta si Barnabas sa grupo ng mga teenager na nagbahagi ng mga kwento habang naninigarilyo sa gubat. Matapos ituro sa kanya ng mga babae na mas gusto nila ang pag-ibig kesa sa pera, ay pinatay sila ni Barnabas para pakainin ang sarili. Kinabukasan, sinimulan siyang bigyan ni Julia ng pagsasali ng dugo upang makita kung mapapagaling niya ang kanyang vampirism. Nang purihin siya ni Barnabas, ipinaalala sa kanya ni Julia ang konsepto ng pagiging kumpidensyal ng doktor at pasyente, at lumuhod siya sa harap niya upang pasayahin siya. Habang sina Victoria at Barnabas ay nag-uusap tungkol sa supernatural, galit na galit naman si Angelique na muling matagumpay ang Collins. Hindi maintindihan ng mga miyembro ng board kung anong big deal dahil naghahari pa rin naman ang Angel Base sa mahigit 75% ng mga lambat. Pero ipinaliwanag ni Angelique na ito ay isang bagay ng pagmamalaki at pagpapatuloy sa kung ano ang nasimulan ng kanyang lola. Kinausap niya si Barnabas at inalok niyang ibenta ang kumpanya nito sa kanya, ngunit tumanggi ito. Pinaalala sa kanya ni Angelique na gusto lang nito ang pag-ibig niya at nagbanta na papatayin si Victoria kapag hindi niya to binigay sa kanya. Inakit siya ni Angelique at hindi napigilan ni Barnabas ang sarili at halos masira ang opisina sa kanilang dalawa. Nang matapos sila, na-realize niyang pagkakamali yun at hindi na daw yun mauulit. Kaya nangako si Angelique na sisirain siya. Patuloy sina Barnabas at Julia sa pagsasali ng dugo habang si Victoria ay nagsimulang managinip tungkol sa oras na nakita niya ang multo ni Josette noong bata pa siya at pinadala siya ng mga magulang niya sa mental dahil dito. Nang magising siya, nakita niyang binibisita siya muli ng multo ni Josette na humihingi ng tulong sa kanya bago mawala. Sa umaga habang nag-aalmusal, inanunsyo ni Barnabas na gusto niyang maghagis ng bola sa bayan para ipaalala sa kanila kung sino ang naghaharing pamilya dito. Pinaliwanag sa kanya ni Carolyn na sa ngayon, ang mga tao ay nagpa-party hindi naghahagis ng bola. At binigyan siya ni Carolyn ng ilang mga tip tungkol sa mga modernong kasiyahan. Pagdating ng gabi ng party, natuklasan ni Carolyn na di nagbibiro si Barnabas nang sabihin nitong gagawin nito ang anumang binanggit niya at ngayon ay kumakanta nga ang sikat na banda sa party nila. Dahil hindi siya fan ng musika, umalis si Barnabas para mamasyal sa bahay. At nakita niya si David na nagbabantay sa halip na ang empleyado. Dahil banilinan daw siya ng ama niya na pumalit at huwag magpapasok ng sinuman. Nakita niya si Roger na nakikipagtalik sa empleyado at nagnanakaw ng mga wallet mula sa mga Amerikana ng mga tao. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Victoria sa terrace kung saan sinabi nitong alam nito ang tungkol sa nararamdaman niya para dito. Pakiramdam niya daw ay may tiwala siya kay Barnabas at matagal niya na itong kilala, at palagi niyang nararamdaman na may humihila sa kanya sa Collinswood. Nang sinubukan niyang halikan si Victoria ay umatras to dahil ito ang unang pagkakataon na mahal din siya ng taong mahal niya, at nagsimulang magkwento si Victoria. Si Victoria daw ay gumugol ng maraming taon sa mental kasama lang ang mga doktor at bulto ni Josette, at maraming masasakit na paggamot upang ayusin siya. Pero di siya nawala ng pag-asa at isang araw ay nakatakas siya sa bintana. Habang naghahanap ng mapupuntahan, itinuro ni Josette yung ad ng Collins. Pakiramdam niya daw ay at home siya sa Collinswood at nagkaroon din siya ng damdamin para kay Barnabas na ipinahayag niya sa pamamagitan ng paghalik dito. Nakita ito ni Angelique na kadarating lang sa party at ngayon ay galit na naman siya. Kinabukasan, pinuntahan ni Barnabas si Julia para doblehin ang pagsisikap na gawin siyang tao para makasama niya si Victoria. Pero nakita niyang inililipat nito ang dugo ng vampira sa katawan nito. Hindi pala to naging interesado na maging tao siya, gusto lang nito gawing immortal ang sarili. Bilang parusa sa pagsira sa tiwala ng pamilya, kinagat niya ito at pinatay pero di niya napansin ang pangil nito. Tapos ay sinama niya si Willie na itapon ang katawan nito sa gitna ng dagat. Tapos nito, nakita niya si Roger na hinahanap yung silid ng kayamanan kaya nagpasya siyang bigyan to ng pagpipilian. Magsimulang maging isang mas mahusay na ama kay David o bibigyan siya ng pera ni Barnabas at aalis upang hindi na muling makita. Pinili ni Roger ang pera at umalis sa mansyon at nasaktan si David. Nang tumakbo ang bata pabalik sa kanyang silid, muntik na siyang matamaan ng disco ball ng makalasto sa kisame. Mabilis naman siyang naligtas ni Barnabas pero napunta to sa araw kaya nag-apoy ang likod nito.
Ngayon ay alam na ng buong pamilya ang sikreto niya at umalis sina David at Victoria dahil sa pagkasuklam. Dahil sa desperado, pinuntahan ni Barnabas si Angelique na tumanggi pa ring tanggalin ang sumpa. At pinaamin niya si Barnabas na pinatay nito si Julia. Inalok niya si Barnabas, maaari silang mamuno ng magkasama bilang magkasosyo at magkasintahan o ibabalik niya siya sa kahon. Sinabihan siya ni Barnabas na pumunta sa impyerno at agad umalis pero may mga naghihintay palang tao sa labas ng pinto na may dalang kabaong. At tinulak siya ni Angelique. Matapos itong isara gamit ang kadena, inilagay nila to sa van papuntang sementeryo. Pinasabog at sinunog din ni Angelique yung building ng Collins Company. Nang iniwan nila yung kabaong, ay natagpuan naman to ni David pagkaraan ng ilang sandali. Nalaman niyang nasa panganib si Barnabas dahil sinabi sa kanya ng multo ng nanay niya. Sa bayan naman, pinagmamasdan ng mga tao ang nasusunog na building ng Collins. Nagpakita doon si Angelique at pinarinig yung record sa pag-amin ni Barnabas sa pagpatay kay Julia, kaya nagalit ang taong bayan sa mga Collins. Ang taong bayan, kasama ang mga pulis at si Angelique ay dumating sa mansyon at nando na rin si Barnabas. Handa daw siyang aminin ng lahat basta kasama niyang parurusahan si Angelique. Binaril ng sheriff si Barnabas pero dito tinablan, kaya kinagat niya si Angelique at nabitak ang balat nito kaya nakitang halimaw din siya. Habang pinalis ng sheriff ang lahat ng tao, nagsimulang makipaglaban si Barnabas kay Angelique sa tulong ng shotgun ni Elizabeth at Carolyn na isa palang taong lobo. Kaso lang, mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng mangkukulam at ginamit ni Angelique ang bahay para salakayin sina Barnabas. Habang pinahihirapan niya sila, pinagtapat niyang siya ang pumatay sa mga magulang ni Barnabas sa ina ni David at siya din ang nagpadala ng taong lobo upang kagatin si Carolyn ng baby pa siya. Bigla namang nagpakita si David at ginamit niya ang multo ng nanay niya laban kay Angelique. Tumalsik si Angelique at tumama siya sa chandelier na bumagsak sa sahig at napatay siya. Habang lumalabas sila sa bahay na ngayon ay nasusunog, binigyan ni Barnabas si Angelique ng huling paalam na namatay matapos ibigay ang puso kay Barnabas, ngunit ito ay naging alikabok lamang. Hindi mahanap ni Barnabas si Victoria kahit saan, at sinabi ng nanay ni David na nasa bangin-to. Kaya habang pinapanood ng pamilya ang pagguho ng bahay, tumakbo si Barnabas para pigilan si Victoria sa pagtalon, ngunit hindi to nakikinig sa kanya. Tao lang daw siya samantalang immortal si Barnabas, kaya tumalon si Victoria dahil sa kalungkutan. At tulad ng nangyari nung nakaraan, tumalon din si Barnabas. Ngunit sa pagkakataong ito, kinagat niya si Victoria bago pa bumagsak sa lupa. Ngayon vampira na rin si Victoria at magsasama na sila magpakailanman. Sa ilalim naman ng dagat, bumukas ang mga mata ni Julian at isa na rin pala siyang vampira. Salamat po sa panonood. Pa-like and subscribe po para sa susunod pa ng mga video.